Ang kwentong ito ay mula sa isa nating kabaryo. Nangyari ito taong 1987 sa lugar ng San Juan, Abra. Magandang araw sa iyo, kabaryo. Maging sa iyo rin, Sir Proy. Isang kwentong hango muli sa tunay na buhay ang aking ibabahagi sa inyo. Kwento ito ng magkaibigan na napadpad sa isang lugar na pinamumugaran ng mga masasamang elemento at nilalang at kung ano-ano pang mga hindi pinaniniwalaan ng siyensya. Mang Teryo, takbo! Aabutan na nila tayo. Papasanin ko na kayo. Ang importante, makalayo tayo dito. Wika dito ni Domingo. Mauna na kayo. Ako muna dito sa ulyan. Dali na, Domingo. Alalayan mo si Mang Teryo. Wika naman dito ni Isidro. Mag-iingat ka, pare. Magkita tayo sa talampas. Bilin ng binata. Mula sa isang bayan ng San Joaquin ay napadpad ang magkaibigan sa isang lugar na may kakaibang kwento dahil na rin sa hilig nila sa paglilibot sa bawat lugar na matipuhan nilang puntahan. Pero ang hindi nila alam na ang lugar na kanilang napuntahan ay isa palang bayan na pinaninirahan ng mga mangkukulam na may lahing aswang. Kaya dito masusubok ang tibay ng mga katawan nila at lakas ng loob. Sa bayan ng San Juan, Abra, nalalawigan ng Abra ang huling destinasyon sana ng magkaibigan na sina Domingo at Isidro. Pareho silang mahilig magpunta sa magagandang lugar at balita nila ay marami ang magagandang pasyalan doon. Kaya naman walang pagdadalawang isip na pinuntahan nila ang lugar. Maraming magagandang tanawin doon. Taong 1987, halos magkaedad lang ang dalawang binata. Halos hindi mo sila makikita sa iisang lugar dahil mahilig silang maglibot kung saan-saan. Hanggang sa napunta sila sa isang lalawigan ng Abra at nakilala nila itong si Tomas. Tiyo kung tawagin ito sa kanilang lugar at ito ang tumulong sa kanila nang hindi sinasadya na harapin nila ang isang pangyayari. Pare, ang sabi maganda daw dyan sa lugar na yan. Ano, puntahan natin? Wika ni Isidro sa binata. Sigurado ka ba? Sino naman ang nagsabi sa'yo noon? Baka naman babae lang ang hanap mo doon. Wika naman dito ni Domingo. Kasama na din yun. Ano ka ba? Ano, tara na. Muling wika nito sa kanyang kaibigan. Napatango na lang ang kaibigan niyang si Domingo dahil gusto rin naman niyang mapuntahan ang lugar na iyon. Gaya nga ng dinig niya ay maganda sa San Juan, nalalawigan ng Abra na ang kabisera ay ang Bangged. Ilocano, Tagalog at Ingles din ang wika doon kaya lihim din siyang nasasabik. Magkalapit lang ang bahay nilang magkaibigan dito sa San Joaquin. Isang bayan ng lalawigan sa Iloilo. Parati silang magkasama kahit pa sa paghahanap ng hanap buhay. Pero mas mahilig talaga silang magpunta kung saan-saan. Hindi naman sila hirap. Tama lang na nakakakain sa maghapon ng 3 beses sa isang araw. At dahil tanging nakakatandang kapatid na lang ni Isidro ang kasama niya sa bahay, ay ayos lang naman. May sarili na din itong pamilya pero kasama niya rin sa maliit nilang bahay na pamana ng kanilang yumaong mga magulang. Hindi naman katulad ni Domingo na ulila na. Ang masungit niyang tiya ang kasama niya sa bahay minsan dahil ito ang nag-aayos sa mga gamit na naiwan ng kanyang mga magulang. Pero hindi rin ito naglalagi doon dahil paminsan-minsan lang ito naroroon dahil sa dami rin ng anak nito.
kaya parehas silang may sarili ng bahay. Hindi nga lang ito ganun kalakihan. Tama lang ito para sa 2 tao. Umaga ng mga oras na yon at abala si Domingo na nag-aayos ng kanyang mga gamit para sa lakad nila ni Isidro nang maabutan siya ng kanyang tiya. Siyempre, nadiwaraan na siya nito bago nakaalis. Ayos lang yon sa binata dahil sanay na ito. Sa bahay naman ng kaibigan nitong si Isidro ay ganun din ito na nag-aayos ng damit. Abot ang bilin ng kanyang ate na mag-iingat sa mga makakasalamuha sa daan. Iwasan kung maaari dahil hindi nila kilala ang bawat ugali ng tao. Oo lang naman ang sagot nito habang naglalagay ng damit sa maliit na sisidlan. Nang matapos ito ay sakto na naroroon na rin si Domingo. Hindi na nga nakakain ang mga ito dahil aabutan daw sila ng init sa daan. Kaya naman umalis na rin sila para hindi abutan ng dilim nang makita daw nila ang ganda ng lugar. Sumakay sila ng barko patungo sa Maynila. Mga ilang oras din yun. At nang makadaong na sila, ay isang sakay muli sa isang pampasaherong bus para sa kanilang destinasyon. Ilang oras din ang naging biyahe nila habang nakatingin sa bintana ang dalawa at mula sa isang puno ay may nakita sila na isang babae. Pero may tabing ang mukha nito. Sinundan pa nga ni Domingo ng tingin kaya kinutusan ito ni Isidro. Narinig ng isang matandang babae ang buskahan nilang magkaibigan kaya nagsalita ito. Nagulat pa nga sila nang magsalita ito at nakatayo pa sa tabi nila habang nakatingin din sa babaeng pinagmamasdan din nilang magkaibigan. Ang sabi nito ay huwag papalin lang sa panlabas na anyo dahil mas bulok pa daw sa prutas ang loob ng pagkatao ng babae. Yun ang sabi nito sa dalawa. Kaya naman tumahimik silang pareho. Pero si Domingo ay natatawa pa. Kaya naman sinaway ito ni Isidro. Nahiya kasi ito sa matanda na nakatingin pa rin doon. Nahihiwagaan ito sa sinabi na ingat daw pero para saan naman kaya? Ilang oras pa'y nakarating na sila sa kanilang destinasyon. Pagbaba pa lang nila sa pampasaherong bus ay sumalubong agad sa kanila. Ang lamig ng hangin kaya naman ninamnam ito ng binatang si Isidro. Natigil lang yun nang makarinig sila ng sigawan. Kaya naman agad silang gumilid sa isang poste. Isang babae na hinahabol ng ilang kalalakihan. Halos madapa ito sa harapan ng magkaibigan. Balak sana itong tulungan ni Isidro, pero binawalan sila ng isang babae. Ang sabi pa nito ay salot daw iyon sa bayan nila. Isang mangkukulam kaya napalayo ako sa babaeng puno ng sugat sa braso at ang ulo nito ay nagsusudo rin kaya naawa si Isidro sa babae. Umiiyak ito. Marahil ay sa sakit na natamo nito sa mga tao. Bumulong si Domingo dito at hinihila pa ang manggas ng kanyang suot na damit pero ayaw naman umalis ni Isidro. Ang sabi pa ng matandang babae ay marahil daw ay dayo ang magkaibigan kaya mukhang nagulat sila. Patuloy lang umiiyak ang babae. Kaya naman hindi na talaga matiis at inalalayan iyon ni Isidro. Maging ang babae ay nagulat din nang hawakan ng binata ang braso niya. Ilang oras pa ay humahangos ang isang lalaki. Nasa tansya nila ng magkaibigan ay nasa 50 na halos ang edad nito. Diretso naman ito sa babaeng hawak ni Isidro at niyakap nun. Ang mga bulungan at masasamang tingin ng mga tao roon
ay arok na arok ng magkaibigan. Umiiyak rin ang kakarating lang na lalaki at hinarap ang mga tao roon. Mga walang iya kayo. Bakit kayo ganyan sa amin ng aking anak? Ilang beses ba namin patutunayan na hindi kami masasama? Wika dito ng lalaki. Mawalang galang na ho, Manong. Ano ho bang nangyari at bakit pa naisugat ang dalaga? Tanong naman dito ni Isidro. Hindi mo ba narinig? Mangkukulam nga daw yung babae. Pabulong na wika naman dito ni Domingo. Hindi siya mangkukulam. Ang tunay na salot dito ay ang mga taong ito. Mga mapanghusga sa kapwa. Wika dito ng matanda. Walang nagsalita kahit isa sa mga taong naroroon. Bagkus ay umismid pa bago sila iwan doon. Iyak pa rin ang iyak ito at bigla na lang nawalan ng malay ang dalaga. Kaya naman nagulat ang tatlo. Dahil may edad na ang matanda, ay si Isidro na ang nagboluntaryo dito. Sinasaway siya ni Domingo, pero pinandilatan lang niya ito kaya natahimik. Ang sabi ng binata ay tutulungan na sila, kaya kahit nag-aalangan ay tumango naman ang matandang lalaki. Nilakad nila ang kahabaan ng daan. Panay tanim na kalamansi naman ang lugar na iyon kaya napangiti itong si Domingo sa sobrang dami at ganda ng lugar. Pinatuloy sila sa loob at inilapag ang walang malay na dalaga sa isang malapad na upuan. Balak na sana nilang umalis nang pinigilan sila nito. Ang sabi ay uminom muna sila at mamahinga kahit sandali lang. Ngumisi naman ng malaki si Domingo at muli itong naupo. Siniko ito ni Isidro dahil sa inakto ng kaibigan niya. Ako pala si Isidro at ito naman ang kaibigan kong si Domingo. Bale, taga Iloilo po kami. Dumayo lang kami rito. Pagpapakilala dito ni Isidro. Ako si Tomas, pero kilala dito bilang Tiyo. Kaya yun na lang din ang itawag niyo sa akin. Sagot nito sa binata. Tiyo, ito hong mga puno ng kalamansi ay sa inyo ho ba? Ang lawak ko at hitik sa bunga. Sambit naman dito ni Domingo. Oo, iho sa akin ito. Pamana ng aking mga magulang. Napabaling naman ang atensyon nila nang kumislot ang dalaga. Kaya agad kumuha ng malinis na damit at isang palanggana ng tubig para sa mga sugat ng dalaga. Naupo ito at tiningnan silang dalawa ni Domingo na akala mo'y nangangagat sila. Natakot ito at tangkasa ng maglalakad nang bigla itong mabuwal kaya agad kumilaw si Isidro para saluhin ito. Nahawakan ito ng binata sa braso kaya hindi ito natumba. Lumayo naman ang bahagya ang babae kay Isidro na mukhang takot na takot ito. Naabutan sila ng ama nito kaya sabay pa silang napatingin doon na pag-alaman nila Isidro at Domingo na hindi ito nagsasalita. Pero nakadidinig kaya nakaramdam ng awa dito ang binata. Tiningnan niya ito nang ito na mismo ang maglakad at pumasok sa isang kwarto na tingin niya ay para dito. Napabuntong hininga ang ama nito at naupo pa para ihayag ang dahilan kung bakit ganon ang dalaga. Dating masiyahin ng anak ko na yan. Ano ho bang nangyari sa kanya at nagkaganyan ang anak nyo? Tanong dito ng binata. Nasaksiyan niya kasi kung paanong namatay ang kanyang ina. Binarang siya ng isang aswang. Sa mga kamay niya mismo namatay ang ina habang nagsisisigaw ito sa sakit. Kaya nang bawian ito ng buhay ay kasamang nawala ang tinig ng aking anak. Aswang na mambabarang? Meron ho bang ganon? Dito tumango naman ang matanda bilang sagot at naupo ito para tumanaw sa labas ng kanyang bahay. Nakatitig lang naman ang magkaibigan dito. Maya-maya pa ay tumayo ang matanda
at lumabas ng kanyang bahay kaya sumunod itong si Isidro. Balak pa sanang maupo ni Domingo pero hinila ito ng kaibigan niya kaya maging ito ay nakalabas na rin. Naglalakad ang matanda sa taniman ng purong mga kalamansi kaya naman hangang-hanga ang dalawa sa dami at hitik ng mga ito sa bunga. Namitas ng iilan ang matanda, kaya tahimik lamang silang nakatunghay dito. Maya-maya pa'y nagsalita ito na ikinagulat ng magkaibigan. Nais niyo bang magtanim ng mga kalamansi? O gusto niyo magbantay dito sa aking mga tanim? Tanong dito ng matanda. Nako ho tiyo. Kami ay dayo lang dito at babalik na rin ho kami sa amin sa Iloilo. Sagot naman dito ni Isidro. Kayong bahala. San ba kayo tutuloy niya mga iyo? Siya nga pala ako'y hindi na nakapagpasalamat sa tulong niyo sa aking anak. Salamat dahil kayo lang ang namumukod tangi na tumulong sa kanya. Wika naman ng matanda sa kanilang dalawa. Wala ho yun, tiyo. Kaya mawalang galang na ho ano. May pagkain ho ba kayo dyan? Sambit naman dito ni Domingo. Agad siyang siniko ni Isidro dahil sa sinabi nito sa matanda. Kaya natawa ng bahagya ito. Nagkamot pa ng ulo niyang ilan na lang ang buhok. Niyaya sila nito sa loob at hinainan ng mais, kape at ilang kamote. Bumatok pa nga si Isidro dito habang nakatalikod ang matanda. Sabay bulong sa kaibigan na konting hiya naman daw dahil nasa ibang lugar sila. Tumango naman ang binata sabay kuha ng isang mainit na nilagang mais. Napaso pa nga si Domingo dahil agad nitong kinagat. Kaya natawa rin itong si Isidro maging ang matanda. Lumabas ng kwarto ang anak nito at sumalo sa kanila. Abot naman ang sulyap ng binatang si Isidro dahil maganda pala ito kung nakatali ang mga buhok kaya naman naramdaman na lang nito ang pagsiko ni Domingo sa tagiliran niya. Kaya tiningnan niya ito ng masama. Ilang araw ba kayo dito mga iyo? May kilala ba kayo dito sa aming lugar? Tanong ng matanda sa dalawa. Wala ho tiyo. Baka ho 2 araw lang kami dito dahil may pamilya din kaming naiwan sa Iloilo. Wika naman dito ni Isidro. Kung gano'n ay dumito muna kayo. Para nang sa ganun ay makapamasyal pa kayo. Pero ingat kayo sa mga makakasalamuhan nyo. Babalang wika nito sa dalawa. Tumayo naman si Mang Tiyo at kumuha ng isang mangkok ng ginamos at piniga nito ng kalamansi. Habang pinipiga niya ito, ay napansin niya ang kakaibang buto doon. Kakaiba sa lahat, makinang at kasing tigas ito ng bato. Pero galing ito sa loob ng kalamansi. Ibang-iba sa mga ordinaryong buto na berde ang kulay at pag piniris mo ay mapipisak. Pero ito ay talagang kakaiba. Napangiti naman ang matanda dahil alam niya na kung ano yon. Ibinulsa niya yon dahil 2 ang nakuha niyang bagay na yon sa loob ng kalamansi. Kinuha niya ang ginamos at inilapag sa habag, tsaka nila pinagsaluhan. Matapos yon ay ginawa ni Mang Tiyo ng kwintas iyon at ibibigay na lang niya sa dalawa kung uuwi na ito sa bayan nila. Pero mukhang mapapaagay yon dahil sa may lahing antingero ang matanda at ramdam nito kung may kakaibang nilalang sa paligid. Malapit man o malayo ang mga ito. At tama nga, ang kutob ng matanda dahil sa di kalayuan ay nahagip ng kanyang paningin ang isang babae na nakasuot ng purong itim at nakakubli sa kalamansian niya. Napansin naman ni Isidro ang tinitingnan ng matanda kaya sinundan niya ang mga mata nito at kita rin niya ang babae na nakatayo at nakatingin sa kanila. Sa puntong yon ay kinilabutan ang binata dahil sa katirikan pa ng araw ay nakatayo ito
at nakasuot ng purong itim. Tumayo ang binata at kinalabit si Domingo na abala sa pagpangos ng isang busal ng mais. Nainis pa nga ito dahil sa pang-iistorbo sa kanya. Nang makita rin ito ng binata, ay itinigil niya ang pagkain ng hawak nitong mais. Tila ba walang kabusugan ito. "Tiyo, sino yung babae na yun? At bakit purong itim ang suot niya?" tanong dito ni Isidro. Oo nga o tiyo. Tsaka bakit hindi ho siya lumapit? Ang init ho doon Pahabol na wika naman ni Domingo. Yan ang sinasabi ko sa inyo, na mag-iingat kayo sa mga nasa paligid. Hindi porket maganda ay mabuting tao. Minsan nagbabalat kayo lang sila para makapambiktima. Wika nito sa magkaibigan. Nagkatinginan ang dalawa at muling sumulyap sa babaeng nasa puno ng kalamansi. Pero mabilis itong umalis nang may pagmamadali. Naisip naman ni Isidro na tila nakita niya na ang babae pero hindi niya naman matandaan kung saan. Hanggang sa kalabitin ni Isidro itong si Domingo at sinabi nito na yon ang babae na nakita nila kanina habang nakasakay sila sa pampasaherong sasakyan. Mabilis tumakbo ang oras at ganap na 6:00 ng hapon. Nasa loob na sila ng bahay ng tinawag ni Tiyo. Pinaghainan pa sila ng mainit na kape nito at naupo sa harapan nilang dalawa. Malakas ang buhos ng ulan ng mga oras na yon kaya naman isinarado na pati ang bintana. Pati ang ihip ng hangin at tila may ibig itong sabihin. Tahimik lamang ang magkaibigan at pinapakiramdaman ang lakas ng ulan. Ganon din ang matanda. Nakapikit pa nga ito habang nakahalukip-kip pa hanggang sa unti-unti nang tumila ang ulan at naging payapa na ang hangin. Dahil sa busog pa naman ang magkaibigan at sinamahan na sila ni Tiyo sa kanilang kwarto. Nahiga na si Domingo dahil napagod sa biyahe at ganon din itong si Isidro. Pero nang mga bandang kalaliman na ng gabi ay nagising itong si Isidro dahil pakiramdam niya ay may kasama sila sa kwarto. At hindi nga siya nagkakamali. Isang babaeng nakabestida ng itim ang naroroon at namumula ang mga mata nito na nakatingin sa kanila ni Domingo. Pagbalikwas niya ng bangon ay siya niyang sigaw ng ubod ng lakas. Kaya naman nagising itong si Domingo. Nagulat pa ito dahil sa ginawa ng kaibigan niya. Kinatok ni Tiyo ang pinto nila. Kaya naman dali-daling tumayo si Isidro at binuksan ito. Nakatayo siya sa gilid habang tagaktak ang pawis sa buong muka. Nalilito naman si Domingo kung bakit ito sumigaw ng ubod ng lakas. Bakit Isidro? Anong nangyari? Tanong dito ng matanda. May babae dito kanina. Nakaitim at pulang-pulang mga mata nito. Sigurado ako, Tiyo. Nakatayo siya dito kanina. Litong saad nito ni Isidro. Dito sa loob ng silid nyo. Pero sino yon? Pagtatanong dito ng matanda. Hindi na nakasagot itong si Isidro dahil sa labis na takot. Nakasilip naman ang dalagang anak ng matanda habang ang buong katawan ni Isidro ay nanginginig na sa takot. Hindi na nakatulog ang magkaibigan dahil sa nangyari. Kahit ang matanda ay nagkape na lang sa labas ng bahay nila. Kaya naman nagpasya sina Domingo at Isidro na lumabas din at tumanaw sa malayo at madilim na kalamansian. Hanggang sa nagliwanag sa buong paligid, isang lalaki ang humahangos na patungo sa kanila at sumisigaw ito. Nagtaka naman ang magkaibigan kung bakit ito tila nagmamadali. Maya-maya pa marami ng mga tao ang patungo sa bahay ng matanda at may dala na buho at ang iba ay may mga bato pa sa kamay.
Sinimulan sila nitong batuhin habang pinapalabas ang anak na dalaga nito dahil may namatay na naman daw na isa nilang kababayan at pati daw ang mga hayop nila ay nauubos na. "Tiyo, may mga tao dito," sigaw dito ni Isidro. Ano na naman ba ang problema niyo sa amin ng aking anak? Mga hangal kayo talaga. Wala kaming kinalaman sa pagkamatay ng mga mahal niyo sa buhay. Tama, wala ho silang kasalanan. Magdamag ho kami magkakasama dito, kaya mali po kayo ng bintang. Sagot dito ni Domingo. Galit pa rin ang mga tao sa mag-ama at patuloy na binabato ang bahay nila. Ang ibang kalamansi nila ay sinira din kaya hindi na natiis ni Isidro ang ginagawa ng mga ito. Kinuha niya ang mahabang buho na nakasandal sa likod ng isang upuan at itinutok sa mga taong naroroon. "Kung hindi nyo titigilan yan, mapipilitan kaming gumawa ng isang desisyon na hindi nyo magugustuhang lahat," sigaw nito sa mga tao. Iyo, ayos lang. Pagpigil dito ng matanda. "Aalis ba kayo dito? Dadanak ng mga dugo nyo dito mismo sa bakuran ng matandang ito na hinahamak nyong lahat." Galit na saad dito ni Isidro. Natigil naman ang sigawan at maging ang mga taong pumuputol sa mga tanim ng puno ng kalamansi ay tumigil din. Pati ang may mga hawak na bato ay kusa nilang binitawan. Dahil na rin sa sinabi ni Isidro, mamata-mata ang mga tao bago ito tuluyang mag-alisan sa lugar ng matanda. Buntong hininga ang naisagot ng matanda at napaupo sa upuan na nasa labas ng tahanan nito. Saka dinukot ang bulsa at inabot kay Isidro at Domingo ang 2 kwintas na ang mismong palawit ay ang nakuha niyang kakaibang buto sa loob ng kalamansi. Inabot nila yon at nagtatakang tinitigan ang bagay. Nakuha naman agad ni Mang Tio ang nasa isip ng magkaibigan kaya naman ipinaliwanag niya yon. Alam ko nagtataka kayo kung bakit may ganyan. Sa palagay ko ay para talaga yan sa inyong dalawa. Dahil bukal sa puso nyo ang pagtulong sa amin ng aking anak. Paglalahad dito ng matanda. "Ano ang ibig sabihin nyo, Tiyo? Dayo lang ho kami dito sa lugar nyo, di ba?" Tugon naman dito ni Isidro. Tama at dayo nga lang kayo. Pero mas nakikita ko na matutulungan nyo kami. Nahinto ang pagsasalita sana ng matanda nang marinig nila ang sigaw ng anak nitong dalaga. Agad-agad na tumayo ang mga ito at naabutan nila na nakahandusay ito sa lupa habang hawak ang tiyan. Tila may masakit na nararamdaman at nang iharap nila ito ay laking gulat ng lahat nang biglang tumanda ang mukha nito at may mga sugat na sa braso maging sa mga binti. "Anong nangyari sa mukha ng anak nyo, Tiyo?" Gulat na tanong dito ni Isidro. Si Amor ho ba yan na anak nyo? Singit naman dito ni Domingo. Hayop na babae na yan. Alam kong siya lang ang gagawa nito sa anak ko. Kinuha na nga niya ang boses, pati ang mukha ay kinuha rin niya. Sigaw dito ng matanda. Nakarinig sila ng kaluskos sa labas ng bahay. Kaya naman nilabas iyon ni Isidro habang hawak ang nakuhang tabak ng matanda na nakasandig sa haligi ng pintuan. Isang likod na lang ng babae ang nakita nito. Narinig niya ang sigaw ni Domingo kaya nagmadali ang binata na bumalik doon sa loob. Naabutan niyang parehong nakalugmok ang mag-ama. Nanlaki ang mga mata nito dahil sa mga nakita sa balat ng dalagang si Amor. Panay sugat nito, maging ang binti ng dalaga. Nakapikit na wari ay nasasaktan sa nangyayari sa kanyang katawan. Inalalaya naman ni Domingo ang matanda dahil hindi ito makatayo. Mula sa hangin
na malakas ay nakaamoy sila ng nakakasulasok na tila ba nabubulok na uri ng isang hayop. Nang magawi ang mga mata ni Isidro sa dalaga, ay kita niyang mas lumala ang nasa balat nito. May mga naglalabasa na insekto at ilang mga uod kaya halos madual itong si Domingo sa itsura at amoy nito. Nawala naman ng malay ang matanda dahil sa itsura ng anak na dalaga. Binuhat ni Isidro itong si Amor para ilagay sa kama nito. Ibang-iba na ang mukha nito kaysa kagabi. Biglang tumanda na. Hindi mawari ni Isidro kung ano ang nangyari dito. Ilang saglit lang ay nagkamali na si Mang Tio. Kaya una nitong hinanap ang anak na nakaratay. Napapikit na lamang ito nang makita ang itsura ni Amor. Nagsimula na siya. Ingatan niyo ang buto na aking ibinigay sa inyo. Bilin naman ang matanda sa dalawa. Para saan ho ba ito, Tio? Kung makakatulong kami, ay gagawin namin ang lahat. Wika naman dito ni Isidro. Kinabukasan ay lumayag ang magkaibigan para maghanap ng mga panglunas sa balat ni Amor nang magawi sila sa isang kubo. Napapalibutan ito ng mga bungo na nasa bakod kaya kinilabutan itong si Domingo sa mga bungo na nakatusok sa kahoy na bakod ng kubo. Iba ang pakiramdam ng dalawa. Kaya nang makita ni Isidro na may lumabas na babae, ay bigla niyang hinila ito para makubli sa isang puno. At doon nila nakita ang isang babae na ubod ng ganda. Nakasuot ito ng purong itim na damit. Wow, pare ang ganda niya, di ba? Ano sa palagay mo? Saad naman dito ni Domingo. Yung boses mo, baka marinig tayo niyan. Iba ang kutob ko dyan. Hindi mo ba nakikilala ang babae? Kahawig niya, yung nasa kalamansian ni Tio. Pabulong na wika dito ni Isidro. Naglalakad ang babae nang bigla itong muminto at tumingin sa gawi nila. Kaya naman mabilis silang yumuko. Abot ang tahip ng dibdib ni Domingo dahil sa kaba at takot niya. Ilang minuto silang nakakubli doon kaya nang sumilip sila ay wala na doon ang babaeng nakaitim. Luminga pa ang dalawa sa paligid pero wala ito doon. Mula naman sa mataas na damo ay bigla na lang na may nagpakitang kakaibang nilalang sa magkaibigan. Isang malaking bayawak kaya halos panawan ng ulirat itong si Domingo. Biglang kumislap ang suot nilang kwintas pareho kaya tila nasilaw ang malaking bayawak dito. Pero hindi ito umalis doon at nanatiling nakatingin lang sa kanila. Mabuti at may dala ang magkaibigan ng isang patalim, isang panabas kay Domingo at tabak naman kay Isidro. Kaya kahit paalam nilang alanganin silang dalawa, ay nagpakita pa rin ng tapang ang mga ito. Lumabas naman ang dila ng bayawak at sakto ito sa braso ni Domingo. Kaya napahiyaw ito sa takot. Hinihila siya nito kaya naman abot ang tawag nito sa pangalan ni Isidro. Ang ginawa ng binata ay tinaga niya ang dila ng bayawak. Napaupo naman si Domingo dahil naputol ang dila na nasa braso niya. Halos atakihin ito sa puso dahil sa pagkabigla. Tumayo ka na dyan, para kang bakla. Sigaw ka ng sigaw. Sambit naman dito ni Isidro. Nagulat kasi ako eh. Grabe ka sa akin ah. Pero salamat pare. Napukaw ng bayawak ang atensyon nilang dalawa dahil nag-ingay ito ng matinis kaya halos mabingi silang magkaibigan. Sumugod muli ang bayawak. Kaya naman pinaghandaan na ito nila Isidro at Domingo. Malalaki ang hakbang nito kaya naghiwalay ang magkaibigan. Isang malakas na pagtabas ang ginawa ni Domingo habang tinaga naman ni Isidro ang buntot nito.
kaya malakas na napaatungal ang bayawak. Sa malayo ay nanonood ang aswang na mambabarang at nasisiyahan ito sa kanyang nakikitang labanan. Nagulat ito dahil sa isang iglap ay napabagsak ito ng dalawa. Putol ang katawan nito, kaya ito nawala ng buhay. Kaya ang ginawa ng babae ay lumabas ito sa kanyang pinagtataguan. Sakto na napatingin dito si Isidro. Nagpalit anyo ito na tila ba naging biktima ng isang mabangis na aswang. Panay galos ito, pero isang bagay ang napansin dito ni Isidro. "Pare, may babae!" sigaw dito ni Isidro. Ha? Ano, may babae? Tara, puntahan natin. Nilapitan ito ng magkaibigan at tila ba hirap na hirap ang babae. Hinawakan ito ni Isidro sa braso, pero bigla na lang tila siya napaso kaya napabitaw siya dito kaya lumayo ang binata. Nagtaka pa si Domingo kaya ito na ang umalalay sa dalaga. Nakatingin ang babaeng puro galos sa katawan sa kanya. Pinagmasdan ni Isidro ang katawan ng babae. Nang may tayo ito ni Domingo, ay basta-basta na lang niyang hinila ang kaibigan at lumayo dito sa kabinulungan si Domingo. At dahil nga ang mga mambabarang ay matatalas ang pandinig, ay hindi nakaligtas sa pandinig nito ang sinabi ni Isidro sa binata. Matapos yon ay humarap ang mga ito at nakatayo na ng maayos ang babae. "Alam ko na may nangyari sa'yo, hindi ba? Hindi kayo natake ng kung ano, di ba? Tama ako." Wika naman dito ni Isidro. Kung ganun ay nagsisinungaling ka, miss. Tanong naman dito ni Domingo. Natawa naman ang babae at bigla na lang nagbago ang mukha nito. Ang maamo at maganda nitong mukha ay bigla na lang naging mabagsik at nagkaroon ng matutulis na ngipin. Sinakmal nito si Domingo, pero mabuti na lang ay mabilis kumilos si Isidro kaya nahila niya ang binata. Subsob ito sa lupa dahil hindi na paghandaan ni Domingo ang pag-atake ng babae ngayon ay tila aswang na. Dumakot naman ng buhangin si Isidro at isinaboy nito sa mukha ng babaeng aswang. Kaya ito napuwing kaya nagkaroon ng pagkakataon ang magkaibigan para makatayo at makatakas. Walang sinayang oras ang dalawa. Tumakbo sila sa abot ng kanilang makakaya. At nang matanaw na nito ang bungad ng simentong daan, ay nakahinga ng maluwag ang magkaibigan. Hingal na hingal ang dalawang binata nang makaapak sila sa simento. Pinagtitinginan sila ng mga taong tambay doon. Kaya naman pasimple silang umakto na tila walang problema. Isang sigaw ang narinig ng dalawa sa isang bahay na yari sa kubo. Takbuhan ang mga taong tambay na naroroon dahil tila ba may kung anong nangyari sa kubo na bahay. Maging sila Domingo at Isidro ay nakiusyoso din. Iyak ang nabungaran nilang lahat. Isang ginang at isang tila matandang babae ang nakahiga sa isang katre. Pero kung susumahin mo, ang katawan ng matandang nakahiga sa katre ay tila nasa 18 lang ito dahil sa balat. Narinig naman nila ang pangalan ng mag-amang sina Tio at Amor ang pinaghihinalaan ng mga ito. Kaya naman hindi napigilan ni Isidro na sumabat. Ang sabi ay binarang daw ito dahil kung ano-ano daw ang isinuka nito bago nag-iba ang itsura. Mali kayo ng pinagbibintangan. Hindi sila ang salot dito sa bayan nyo, kundi isang mambabarang sa gitna ng kakawiyan na yan. Mariing wika dito ni Isidro. Inawat naman siya ni Domingo, pero nagpatuloy ito sa pagsasalita. Nagbulungan ang mga tao roon, pero hindi siya natinag. Kung hindi kayo naniniwala, puntahan nyo ang bahay nila. Kagaya ng babaeng yan, ganyan din ang nangyari kay Amor. Tumanda ang muka,
at nagkaroon din ng mga sugat sa katawan. Matapos nun ay niyaya ni Isidro ang kaibigan. Diretso sila umuwi para sabihin kay Tio ang nakasagupa nila. Tiyak ni Isidro na bahay yon ng mambabarang. Habang naglalakad ang magkaibigan, ay may nasulyapan si Isidro na isang matanda na may takip ang muka. Naramdaman niya na uminit ng bahagya ang buto ng kalamansi na nasa leeg niya. Ganon din ang nangyari kay Domingo. Hihinto pa sana ito nang biglang nagmabilis sa paglalakad ang matanda. Nagtuloy sila sa paglakad hanggang sa makauwi ang dalawa. Bagsak ang balikat nila dahil wala silang nahanap na lunas o halamang gamot para sa dalagang si Amor, at sinabi nila kay Tio na nakasagupa sila ng isang malaking bayawak. Ang sabi ng matanda ay isa daw iyong abwak. Maging ang babae sa kakawyan ay sinabi rin nila dito. Natuwa naman si Tio dahil hindi na sila mahihirapan na hanapin ang may gawa ng lahat. Sumapit ang gabi at isang ingay ang narinig nila mula sa labas. Uminit ang buto ng kalamansi na nasa leeg niya, kaya mabilis na lumabas si Domingo sa kwarto dahil uminit din ang mutya nito. Kinuha ni Isidro ang tabak at matapang na lumabas at kita niya ang isang itim na ibon na paikot-ikot sa bubong ng bahay ni Tio. Ang sabi ng matanda ay palagay niya ito ang kapares ng abwak na bayawak. Isang babaeng abwak ang itim na ibon na nasa taas ng bubong. Ang ginawa ni Isidro ay kumuha ito ng maraming kalamansi at hiniwa ito isa-isa. Tsaka niya ibinuhos sa talim ng hawak niyang tabak. Pumulot naman siya ng isang malaking bato. Saka ito sinipat at nang mahuli niya kung saan ito dadako, ay ubod lakas niya itong binato. Sakto ito sa isang pakpak kaya napaling ang paglipad nito. Tumakbo naman si Isidro at sinigawan si Domingo para buntutan siya nito. Tinugis ni Isidro kung saan ito lalapag. Nabangga ang itim na ibong abwak sa ilang puno ng kalamansi at nang huminto ito, ay tinaga niya ito ng tabak sa pakpak, kaya naman nagpakawala ito ng nakakabinging huni. Nagtakip naman ang tenga ang binatang si Isidro, kaya nang umatake ang itim na ibong abwak ay hindi niya ito napaghandaan. Nadagit siya nito ng matulis na tuka sa kanyang tagiliran, kaya napaupo ito sa lupa. Tangka nitong muli na sugurin si Isidro ng isang matulis na bagay ang tumusok sa likod niya. Tagos sa puso kaya nahinto ito sa pagkilos. Bagsak ang abwak na babae at dilat pa ang mata na namumula sa galit. Dinaluhan agad ni Domingo si Isidro at tinulungan na makatayo at inalalayan pa niyang maglakad. Putol-putol ang iilang puno ng kalamansi. Salamat pare. Akala ko kanina katapusan ko na. Ang bilis mo kanina. Wika ni Isidro kay Domingo. Nagtaka nga rin ako eh. Pero hindi ako nakaramdam ng pagod. Yan ang bisa ng mutya ng kalamansi. Swerte sa negosyo. Pwede rin sa gayuma. Walang katumbas na lakas at hindi ka basta-basta mapapagod. Pero akala nila ay tapos na ang lahat. Muling sumigaw si Amor, kaya naman natakot ang matanda. Pagpasok nila ay marami ng insektong nagliliparan sa loob. Maraming mga palaka at nadagdagan pa ang mga sugat nito na mas lalong lumala. Maya-maya ay bigla na lang nagsalita si Domingo sa matinis na boses. Kaya naman nagulat si Isidro. Agad siyang lumayo dito dahil iba ang dating ng pananalita nito. Ibigay mo sa akin ang mutya, Tomas, at ibabalik ko ang sigla ng anak mo.
Saad dito ng kakaibang tinig na nasa katauhan ni Domingo. Hindi ko gagawin yan, Luming. Sinabi ko na nga ba't ikaw ang salot na gumawa nito. Tigilan mo na ang anak ko. Pwes, mamamatay ang anak mo kung hindi mo ibibigay ang hinihingi ko. Mamamatay muna ako bago ko sa'yo ibigay ang nais mo. Hahanapin kita. Ha? Bahala ka, Tomas. Magsisisi kang muli. Malakas na hangin ang naramdaman nila. Sa labas, nabuwal naman si Domingo dahil sa pag-alis ng sanib nito. Nang matauhan ito, ay ilang sandali muna itong nanatiling nakaupo bago nabawi ang lakas. Sumunod ito sa dalawa at naabutan ni Domingo ang isang kakaibang nilalang na nasa anyong aswang. Hindi niya naman matukoy kung anong klaseng aswang yun. Maging si Isidro ay nabigla sa kanyang nabungaran. Hawak ni Tio ang isang karit at walis tingting. Mahaba ang buhok nito at matutulis ang mga kuko. Pangit na mukha na nanlilisik ang mga mata. Nakatingin sa magkaibigang nadayo. Umilaw ang suot nilang mutya at saglit itong nasilaw. Matapos nun ay dahan-dahang itong lumapit gamit ang mga kamay at dalawang paa. Mag-ingat ka, Domingo. Mukhang hindi siya ordinaryo. Paalala dito ni Isidro. Ikaw din. Nasa likod niyo lang ako, mga bata. Kaya niyo yan at pag may pagkakataon ay dapat matuntun muli ang bahay niyan. Tumango ang dalawa, kaya nahinto ang paglapit ng aswang sa kanila. Mabilis itong lumundag patungo sa madilim na bahagi, kaya nagtaka ang magkaibigan. Ang ginawa ni Isidro ay kumuha ng sulo at sinundan ito. Sumama rin itong si Domingo. Balak sanang pigilan ng matanda ang dalawa, pero ito na rin siguro ang panahon para matapos ang lahat. Para matigil na rin ang dilubyo sa bayan nila. Kumuha muna siya ng isang goma at sinunog niya yon. Saka pinausukan ang buong paligid ng kanilang bahay. Ayaw ng mga aswang sa amoy ng goma. Mabaho para sa kanila ang amoy nito, kaya walang makakalapit kung magsusunog ka nito bandang 6:00 ng gabi. Kahit pa madilim at malakas, ang hangin ay baliwala sa mga magkaibigan. Ang mahalaga ay maabutan nila ang aswang na yon. Ang huling usapan nila ni Tio ay sunugin ang buong kabahayan ng isang mangkukulam o mambabarang para mamatay ito. At yon ang gagawin ni Isidro. Habang tinatahak nila ang madilim na daan, ay isang malakas na tawa ang kanilang naulinigan. Tiyak nila na nakikita sila ng mambabarang. Bigla namang sumakit ang batok ni Domingo, kaya napaluhod ito. Nagulat naman si Isidro dahil doon, kaya kinausap niya ang binata na lakasan ang loob nito. Tatalunin nila para matapos na ang bangungot sa lugar ng San Juan at nang makabalik na rin sila sa kanilang pamilya. Dahil tiyak ng dalawa na nag-aalala na ang mga naiwan nila doon sa Iloilo. Isang itim na baboy ang humarang sa daan, kaya naman napahinto ang magkaibigan. Gaya ng dati, biglang iinit ang suot na mutya tanda ng aswang na ang nasa harapan. Mabilis ang baboy na yon, kaya sinabayan iyon ng dalawa. Kahit pa may nararamdaman na masakit itong si Domingo, ay pinilit niyang makipagsabayan dito. Mabilis kumilos ang baboy at tingin niya ay isang uri na naman ito ng aswang. Awok kung tawagin. Isa sa pinakamabilis kumilos at malakas rin, pero gaya ng ilang parang ordinaryo lang itong aswang kung iyon titingnan. Sinalubong ng dalawa ito, kaya nang sabay nilang atakihin ay hindi ito halos nakaporma. Nakailag ng bahagya
pero nasapul pa rin sa leeg. Hindi pa agad ito namatay at nakalakad pa, pero sa huli ay nabuwal din at tuluyan ng namatay. Nagpatuloy sila sa pagtahak sa madilim na daan gamit ang sulo na nagbibigay ng liwanag sa daan na masukal. Ilang oras pa ay narating muli ng magkaibigan ang kubo ng babaeng aswang na mambabarang. At sakto na lumabas ito, kaya tinakbo ni Isidro ang daan para atakihin ang babaeng aswang. Malakas ang pakiramdam nito, kaya hindi halos nadikitan ng binata. Natawa lang naman ang babae dahil mukhang kanina pa sila nito hinihintay. "Ibalik mong tunay na anyo ni Amor. Isa kang salot," sigaw dito ni Isidro. Pare, mag-iingat ka. Tusoy ang hukluban na yan. Wika naman dito ni Domingo. Ang lakas ng loob ninyong dalawa. Dito na kayo mamamatay. Galit na wika ng aswang na mambabarang. Lumayo ang magkaibigan dito dahil biglang humangin ng malakas, masangsang at nakasusulasok na amoy. Nadagdagan ang sakit ng batok ni Domingo dahil masama ang tingin ng mambabarang sa kanya. Nilapitan siya ni Isidro at tinapik sa balikat. Kaya naman ngumiti itong si Domingo at umayos ito ng tayo. Naghanda ang dalawa kung papaano susugod ang mambabarang. Nagtaas ito ng tingin at nang magbuka ng bibig ay sari-sari ang insekto na lumabas doon at inatake ang magkaibigan. Itinapat ni Domingo ang nagliliyab na sulo sa mga itos at sabay-sabay na nasunog. Samantalang inatake ni Isidro ang mambabarang habang umaatake ito at nagbunga ng mga kung ano-anong insekto. Nadaplisan ito sa kanyang balikat, kaya naman natigil ito sa kanyang ginagawa. Nanlisik ang mga mata nito kay Isidro dahil sa pag-atake nito sa kanya. Mas pangit ang naging itsura nito at kaya pala gumaganda ay dahil sa mga binabarang niyang mga dalaga. Tumakbo naman si Isidro at nakakita ng mga pinagsindihan ng mga dahon. Dumakot ito ng abo at isinaboy dito, pero walang talab. Tumingin ito ng masama bago ito nagsalita. Hangal ka. Hindi tatalab sa akin yan. "Nasisiguro mo ba? Huwag kang pakasiguro." Inis na turan dito ni Isidro. Sino ang pangit na sinasabi mo? Humanda ka. Ito ang naunang umatake dahil sa sinabi ni Isidro na pangit. Pero totoo naman, kulubot ang mukha nito at marurumi ang ngipin na matutulis. Mabilis itong sumulpot sa harapan ni Isidro, kaya medyo nagulat ito. Isang ngisi ang pinakawalan ng mambabarang. Sinakal nito ang binata at itinaas sa ere. Nang mahawakan nito si Isidro ay biglang umilaw ang mutya ng buto ng kalamansi na natatakpan ng damit ni Isidro. Isang hampas ang naramdaman ng aswang na mambabarang mula sa likod na gawa naman ni Domingo. Akala nito ay mahina na ang isang binata, pero malakas pa ito. Nakita niya rin ang liwanag sa leeg nito, kaya nabitawan niya itong si Isidro at lumayo dito. Hawak ng binata ang leeg niya dahil sa matulis na kuko nito ay medyo nasugatan siya. Dinaluhan siya agad ng kaibigan niyang si Domingo at nagpambuno pa ang dalawa. Kung titingnan silang magkaibigan ay para lang silang naglalaro. Akala ng mambabarang ay isa lang ang mutya, pero dalawa iyon at parehong ipinagkaloob sa magkaibigan na may busilak na kalooban kahit nadayo lang sila sa lugar ng San Juan. Sabay sumugod ang dalawa at kaliwaan kung atakihin nila ito. Kita naman sa mukha ng mambabarang na nahihirapan siya dahil sa bilis ng magkaibigan.
Isang malakas na sipa ang ginawa ni Isidro dahil nailaga nito ang hawak niyang tabak. Sapul ito sa tagiliran at nang masaktan ay si Domingo naman ang umatake. Sa tiyan niya ito natamaan ng hawak niyang panabas pero naghilom rin agad. Nagtataka at hindi makapaniwala ang dalawa pero patuloy silang nakipagsabayan. Pareho silang mabilis. Halos walang ayaw na magpatalo. Pero desidido ang magkaibigan na gawin ang lahat. Patuloy sa pag-ilag ang aswang na mambabarang kaya lumayo itong si Isidro at nag-isip ng paraan. Sinugod niya ito mula sa likod pero naharang lang din ito ng pag-atake niya. Lumayo ang dalawa pero hindi pa rin sila pagod dahil sa mutya ng kalamansi na nasa kanilang leeg. Hiningal ang katunggali nilang dalawa at si Domingo na ang naunang umatake dito. Itinusok ni Isidro ang sulo na mapaghanggang ngayon ay may sindi pa kaya sumunod siya sa kaibigan. Nasa likod siya ni Domingo at sumulpot siya agad kaya nataga niya ito sa braso. Sumigaw ito dahil hindi inaakala ng aswang na nasa likod ito ni Domingo. Kinuha ni Isidro ang sulo habang nilalansi ng kaibigan niya ang aswang. Nagpunta ito sa loob ng kubo ng aswang na mambabarang at nakakita ito ng maraming langis. Kinuha iyon lahat ni Isidro at itinapon sa buong kubo ng aswang na mambabarang para kumalat ang apoy kung sunugin niya ang kubo nito. Nakita niyang dehado si Domingo kaya balak niya itong tulungan ng pigilan siya nito. Sumigaw ito na gawin na ang plano at ito na ang bahala sa aswang na mambabarang. Nagtaka naman ang aswang kaya nilingon niya itong si Isidro. Nandidilat ang mata nito dahil sa nakita niyang ginawa ng binata. Iiwan sana nito si Domingo pero hinarangan siya ng binata at hinampas ng kahoy sa kanyang muka. Napahiga naman ang aswang na mambabarang kaya nasunog ni Isidro ang unang hanay ng kubo nito. Pinulot ni Domingo ang tabak na nabitawan ni Isidro kanina at walang kaabog-abog niyang tinaga ang isang braso nito kaya ito nagising sabay hiyaw. Hawak ang naputol na braso at galit na tumingin kay Domingo. Mas lalo itong nagulantang nang makita na tinutupok na ng apoy ang kanyang tahanan. Hindi! Itigil mo yan! Papatayin kita! Sigaw dito ng aswang. Yun ay kung makakatayo ka pa. Sinindihan lahat ni Isidro ang kubo nito hanggang sa matupok ng buo ang lahat. Habang pinagmamasdan ni Domingo ang aswang na mambabarang ay mas lalo itong pumapangit. Nawawala ang mukha nito, tanda na kinuha lang nito sa iba ang kagandahan. Samantalang sa bahay ni Tio ay unti-unting bumabalik ang ganda nito at ang mga sugat ay dahan-dahan ang nawawala. At yun ay labis na ikinagagalak ni Mang Tio. Nagdasal ito para sa kaligtasan ng magkaibigan na matapang na tinanggap ang mutya at walang pag-aalinlangan na sinuong ang panganib kahit pa hindi naman nila yon obligasyon. Ganon din sa ibang mga bahay. Labis na tuwa ang naramdaman ng mga nabiktima rin ng barang dahil gumaling na ang mga mahal nila sa buhay. Sigaw ng sigaw ang aswang na mambabarang habang unti-unti siyang nauupos na tila isang abo. Pinanood ng magkaibigan kung papaano tupukin ng nag-aalab na apoy ang buong kubo nitong maging ang katawan ng aswang. Tanging panaghoy na lang nito ang narinig nila at nang humangin ng malakas ay nawala na din ang abo nito. Dahan-dahan na nagmulat ng mga mata itong si Amor at ibinuka ang kanyang bibig. At sa wakas ay may tinig na rin na lumabas mula doon. Mas lalong napaiyak ang kanyang ama
dahil hindi pala sakit ang pagkawala nito ng tinig kundi gawarin ng aswang na mambabarang. Hinintay nila ang magkaibigan na makabalik at mula sa malayo ay kita nila ang hawak na sulo ng dalawa. Nang makalapit ang magkaibigan at napahinto pa sila dahil lubos ng magaling ang dalagang si Amor. Lumapit ito sa dalawa at sabay sila nitong niyakap. Nagulat pa nga ang magkaibigan dahil hindi nila sukat akalain na gagawin yun ng dalaga. Mas lalo naman silang natuwa nang magsalita ito. Ilang sandali pa ay maraming tao ang paparating kaya hindi muna umalis ang dalawang binata sa pinto at naghintay kung ano na naman ang balak ng mga taong yon. Iba sa inaasahan nila ang sinabi ng mga ito. Magagaling na raw ang mga anak nila at nakita rin nila si Amor. Humingi ang mga ito ng pasensya dahil sa maling paratang na araw-araw na sinasabi nila sa mag-ama. Sinabi ni Mang Tio na ang magkaibigan na dayo ang may gawa ng lahat, kaya abot ang pasasalamat ng mga ito sa dalawang binata. Mga 1 oras pa ang lumipas nang mag-alisa na ang mga tao. Nakatitig si Isidro sa dalagang si Amor dahil sa taglay nitong ganda at malaanghel nitong boses. Siniko naman siya ni Domingo kaya binatukan niya ito. Natawa naman si Amor dahil sa naaktuhan niyang gawin ng magkaibigan. Paano yan? E di iiwan nyo na kami, Isidro, Domingo. Baka pwede na manatili pa kayo kahit 2 araw pa. Wika dito ng matanda. Nako, gusto sana namin pero may pamilya rin ho kami sa Iloilo. Maraming salamat ho pala sa pagpapatuloy sa amin. Wika dito ni Isidro. Oo nga ho, pero huwag kayong mag-alala. Dadalaw naman ho kami dito. Tugon dito ni Domingo. Nagsalo-salo sila ng umagang yon. Matapos ang araw na yon, ay nagpaalam din ang magkaibigan sa mag-ama. Hinatid pa nga sila nito sa sakaya ng pampasaherong sasakyan. Nagpasalamat ang magkaibigan sa mag-ama at ganun din ang mga ito. Ipinangako ni Mang Tio sa dalawa na kanila na rin ang kalamansi na mutya na yon dahil ramdam na rin daw nito ang maraming sakit sa katawan at payag na rin daman ang dalaga na si Amor. Natuwa ang dalawang binata at nangako na babalik sila sa lugar. Masaya silang naghiwalay at kumaway pa habang palayo ang pampasaherong sasakyan na sinasakyan nila. Ngiti ang bitbit ng magkaibigan dahil natuto silang tumayo sa sarili nilang mga paa. Magpalaga ng tao sa paligid, tumulong ng walang kapalit at makibagay kahit na isa ka lang dayo sa lugar. Nang makabalik ang magkaibigan sa Iloilo, ay mas lalo nilang minahal ang bawat miyembro ng kanilang pamilya. Kulang man sila pero kinumpleto yon ng dalisay na pagmamahal at paggalang nila sa bawat kapwa. Hindi na rin nila sinabi pa ang naging karanasan nila sa bayan ng San Juan. Basta nangako ang magkaibigan na huling destinasyon na nila ang lugar na yon at nagtinda na lang sila sa kanilang lugar. Hindi na wala sa isip ni Isidro ang dalagang si Amor kaya nangako siya na ito na ang babae na para sa kanya. Lumipas man ang araw at naging 5 buwan ay bumalik din sila doon at doon nila nalaman na yumao na ang tatay ni Amor. Sa pagtagal ng panahon ay napangasawa ni Isidro itong si Amor. Dinalaw nila ang puntod ng matanda at nagpasalamat sa napakalaking biyaya. Nangako sila na iingatan, tutulungan at palalaguin pa ang mga naiwang kalamansian nito. Maikli lang ang buhay. Maging mabuti sa lahat dahil ang mundo ay hindi natin pag-aari. Marami tayo dito, hindi nga lang pinaniniwalaan ng iilan. Nasa paligid lang sila, nakaabang at naghihintay kung kailan alam nila na ikaw ay mahina. Iisa lang ang dapat lapitan tuwing ramdam mo na ikaw mag-isa lamang, walang iba kundi ang Diyos Ama. Nariyan siya palagi kahit ikaw ay tila nakalimot na. Magpatuloy sa buhay at huwag mawala ng pag-asa
ang sabi nga ng matatanda ay habang may buhay, may pag-asa. Okay, so yun, pasensya na, medyo binilisan ko kabaryo kasi narinig nyo naman may gumagawa rito sa amin. Kung baka baka bukas pa ito matapos kung hindi ko itutuloy. Mild lang naman yung pukpok na maririnig nyo. So yun, para sa akin napakaganda ng kwento. Talagang may aral kang mapupulot, no? Hindi na lang dun sa pakikipaglaban sa aswang at mambabarang na gano'n, no? Pero alam niyo naman, napakalakas talaga ng kahit anong mutya pa yan. Basta mula sa kalikasan, asahan nyo na yan. So, hindi ko napapabain kabaryo kasi alam niyo naman, ayokong sumakit yung tenga nyo. Kayo na lang bahalang magbigay ng komento sa kwento natin. Babasahin ko sa baba. Nga pala yung shoutout natin, pahintay lang. Ayusin natin ulit yan. So, paano? Hanggang dito na lang muna. Hanggang sa susunod na kwento. Maraming salamat mga kabaryo. Ingat kayong lahat.